Tanong lang mga tol, tama ba ang batikos na inaabot ngayon ni Senator Pia Cayetano? Type 1 kung oo, type 2 kung hindi. Bakit po natin tinatanong yan mga tol? Kasi nitong mga nakalipas na araw hanggang sa ngayon, talagang katakot-takot po na batikos ang inaabot po nitong si Cayetano mula po sa publiko. Si Pia Cayetano na umiyak pero walang luha sa Senado kamakailan lamang. Sino po ang nagpaiyak sa kanya? Si Senator Risa Hontiveros, pero mukhang na-misinterpret o kaya hindi po naunawaan ni Pia Cayetano ang mga sinabi nito pong si Senator Risa Hontiveros. Uulitin ko lamang po ang tanong. Tama lamang ba ang pangbatikos na inaabot ngayon mula sa publiko nitong si Senator Pia Cayetano? Type 1 kung oo, type 2 kung hindi. Naku po, ang daming naniniwala na tama lamang ang inaabot na batikos nitong si Pia Cayetano. Karma ba ito mga tol? Kasi isa po ito sa 13 Judas eh. Balikan po natin kung bakit po siya umiyak. Ito po kasi ang naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. O di ba mga tol, maliwanag naman doon sa sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na hindi naman yung experience particular nito pong si Pia Cayetano ang kanyang inaatake. Kung hindi, parang walang nangyari dahil parang walang ginagawa o talagang walang ginagawa ito pong Senado at ang leadership po nito sa kasalukuyan. Ewan ko, bakit po ganito si Pia Cayetano at hindi niya maunawaan? Mamaya meron po akong i-share po sa inyo na video ng isang hindi ko po kilalang lalaki pero nakita ko lamang po dito sa social media at napakamaramdamin yung kanyang mga sinasabi. Abangan nyo yun mga tol, huwag kayong aalis ha. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Siguro po, para sa inyo Yan na. wala dito. Yan na. Pero para sa amin na Ayan na! Ha? Pasensya na, nakikisama ako sa pag-alipusta sa naging aksyon na yan o reaksyon nitong si Pia Cayetano. Kasi naman mga tol, kayo nga nag-agree na tama lamang itong batikos na inaabot ni Pia Cayetano. Napaka-overreacting kasi. Meron nga pong pahayag dyan. Mamaya babasahin ko din po sa inyo. At napaka-direct to the point ang sinasabi po ng anak ni Juan Ponce Enrile, ang ating dating Presidential Chief Legal Counsel sa kasalukuyang gobyerno at naging Senate President. Babasahin ko sa inyo mamaya yan ha, pati yung reaksyon nung isang hindi ko kilalang personalidad, napakamaramdamin po nun. Pero bago tayo magkalimutan, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-subscribe mga tol sapagkat maraming nanonood po sa atin ngayon. Ang hindi po nakasubscribe, baka isa po kayo doon. Tingnan po ninyo kung nakasubscribe na po kayo dito sa Top 1 Live at para updated po kayo lagi sa ating mga live stream. nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Nako At po. yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Nako po. Yung staff ko nag-declare na 20 years na sa akin. Nako po. Siya, putsan. Kinuwento niya sa akin, lady na tumatakbo yan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nako po. Para sabihin niya na walang nangyari. Nako po. Napakasakit para sa akin lahat na nandito. Naku po, mukhang hindi mo naunawaan kung ano yung sinabi ni Senator Risa eh. Ito ngayon ang reaksyon, kamakailan, nito pong si Miss Katrina Ponce Enrile. Basahin ko muna sa wikang Ingles, yun yung pagkakasulat niya. Tapos pinatagalog natin kay ChatGPT para mas maunawaan po ng lahat. Sabi ni Katrina Ponce Enrile, sa pagbatikos niya kay Senator Pia Cayetano, I hate to say this, but your recent attempt to assuage the feelings of our kababayans at this time comes across as disingenuous. Perhaps this is the first time that the shield of political insulation has cracked and the realization has finally set in that public frustration once directed at others can also turn toward you. Ito po
ang salin sa Tagalog. Ayaw ko mang sabihin ito, pero ang kamakailan mong pagtatangkang pakalmahin o pagaanin ang damdamin ng ating mga kababayan sa panahong ito ay lumalabas na hindi taus-puso. Marahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng bitak ang panangga ng pampulitikang proteksyon at tuluyan nang pumasok ang realidad na ang pagkadismaya ng publiko na dati nakatuon sa iba ay maaari ring bumaling sa iyo. At ganon na ganon ang nangyari po dito kay Pia Cayetano. Imbis na makakuha po ito ng simpatya sa publiko, napakaraming mga Pilipino ang naiinis sa nakita nila. Umiiyak na walang luha. Uulitin ko ulit yung tanong mga tol, baka kapapasok nyo pa lamang sa live po natin at mamaya sa replay. Tama ba ang pagbatikos ng publiko dito kay Pia Cayetano? Type 1 kung sa tingin nyo tama at type 2 kung sa tingin nyo hindi. Pero ito, napaka maramdamin po ng pahayag dito ng lalaki pong ito. Hindi ko po ito kilala pero naka-upload po ito sa Boses ng Pilipino Facebook page at para kay Pia Cayetano. Naiiyak, halos maluha-luha po siya rito. No? Hindi naman siya umiiyak, halos maluha lang sa kanyang mga sinasabi. Pero bago ka umiyak sa harapan ng kapwa mo, mga senador, at sa harap ng sambayan ng Pilipino, tandaan mo, Senadora, naunang umiyak ang mga ina. Naunang umiyak ang mga ulila. Naunang umiyak ang mga byuda. Naunang umiyak ang mga 12 anyos. Naunang umiyak ang mga nasa eskinita. Naunang umiyak ang mga nasa morgue. Naunang umiyak ang mga nawalan ng pag-asa. Naunang umiyak ang mga taong hindi na alam kung ano ang naghihintay na bukas para sa kanila. Oh. Naunang umiyak ang mga Etong pagsasalita niya mga tol, makatotohanan ano? Parang ramdam na ramdam niya sa sarili niya yung bigat sa kalooban ng mga sinasabi niyang umiiyak. Nung mga panahon na hindi umiyak itong si Pia Cayetano. Tingnan niyo po yung emosyon ng lalaki dito. Tingnan niyo yung kanyang mga mata, yung kanyang tinig, kung paano po talaga mararamdaman ng publiko. Ito, maaari kong masabihin na meron tayong mararamdamang simpatiya para sa mga sinasabi niya. Pakinggan natin patuloy ito mga tol. Ulit kong piniling umalis na lang at saglit na mamaalam, pagod na kasi sa sistema ng kawalang katarungan at kabulukan. Naunang umiyak ang bayan. At maraming nasa kapangyarihan, kagaya mo, na nasa itaas, na nasa kapangyarihan, ang umiiwas ng tingin. Kaya please, bago mo hilingin na damayan namin ang iyong takot, sagutin mo muna ang tanong na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw sa usok ng kandila at mga police report. Nasaan ang iyong mga luha? Noong ang putok ng baril ay nakatutok sa mahihirap. Nasaan ang iyong mga luha? Noong ang bala ay may tatak ng estado, nasaan ang iyong mga luha? Nung ginagawang biro ang human rights hanggang sa ang karahasan ay makarating sa inyong sariling bulwagan. Nasaan ang iyong mga luha, Senadora Pia Cayetano? Noong ang mga patay ay sapat na mahirap para madali silang kalimutan. Nasaan? Oh, 'di ba mga tol? Noong panahon na kinakailangan ang iyak mo, Pia Cayetano, hindi 'yon nararamdaman ng publiko. Hindi 'yon nararamdaman ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ng Duterte administration, kung saan ikaw noong mga panahong iyon ay tahimik lamang. At sinasabi nga ng iba, bahagi pa ang kapatid mo na ngayon ay si Senate President Alan Peter Cayetano na dapat panagutin bilang co-perpetrators ng war on drugs dito po kay Rodrigo Duterte na ipinatupad niya noon. At syempre, hindi rin po mawawala dyan ang naging reaksyon ng ating undersecretary na si Claire Castro, ang Palace Press Officer po natin. Kasi nitong mga nakalipas na panahon
nung pumutok ang issue na ito kay Pia Cayetano, di ko na maalala yung sinabi ni, ni Undersecretary Claire Castro, pero parang ganito yung boses niya eh. No? Parang sinasabi na parang inaalipusta ni Undersecretary Claire Castro ang reaksyon nito pong si Pia Cayetano, which I believe, hindi naman ganon. No? Sabi nga ni Undersecretary Claire Castro, dapat pinanood yung buong video. Dito nga po sa balita ng Abante TNT, panoorin muna ang buong video bago bumanat. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa mga batiko sa kanya matapos ang umunoy panggagayang nito kay Senadora Pia Cayetano sa kanyang YouTube channel nang umiyak sa plenaryo ng Senado. In fact, na-interview pa nga po si Secretary Claire, Undersecretary Claire. Pakinggan po natin. Ang Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek, good morning! Welcome back! ma'am. Yes, good morning, Victoria. Good morning, Christian. Good morning, ma'am. Actually, nakaalam yung relas ko. Kasi nadidinig ko naman siya, pero hindi ako bumabangon. Pero yung sabi ng pusa sa tabi, easy. Di maka-move on? Di, akin lang opinion yun, ha? Nagbibiro lang naman si Yusek Claire dyan. Baka bigyan nyo na naman ng mali siya. Hindi naman ako. Buti naman hindi ka kinalmot, ma'am. Sa labas, nadidinig ko lang nagdingaw-ngaw yung pusa. Buti na lang. Mas talaga. May pusa. Salamat, Yusek. Thank you po. Salamat Thank you din po. po sa pusa. Ma'am, siguro yung isa lang sa mga latest no dito sa mga nangyayari, si dating PNP Chief General Torre, nagbayag siya ng openness kung sakali lang na itap siya ni President Marcos. Medyo na iba yung topic. Hindi, nakalimutan ko i-timestamp. Dapat pala doon na mismo. Pero sige, pakinggan natin muna ito, mga tol. Na tumulong sa pag-arrest kay Senator Bato. Would you know kung meron bang ganong ding plano ang Pangulo na humingi ng tulong, magpa-assist kay General Torre? Sa ngayon, Christian and Victoria, wala pa na ibibigay sa ating mensahe patungkol dyan. Opo. Pero sa tingin po ninyo, possible po ba na aside sa mga law enforcement agencies ngayon na on the forefront sa pagpapatupad ng arrest warrant, maaaring may itap pa na ibang personalities or experts ang Pangulo para po ma-aresto ang Senator Bato? Wala siguro. Ayoko pangunahan ng Pangulo, Ayoko pangunahan ng Pangulo. Pero sa ngayon, parang sapat ang puwersa ng PNP, ng NBI. I-forward natin ang bahagya para doon. Kasi nawala sa loob kong i-timestamp eh. Usap kahapon na Yan. isang ICC Assistant of Forward Hindi natin. isang requesting state. Kung talaga nangyari na hindi maganda, huwag kang manisi ng iba. Yun, ulitin natin, ha? Okay? Kasi sila magsalita, Binanggit nyo rin po yung words ni Senator Pia. And some are Yan. saying na, ano ba ito? Parang, were you mocking Senator Pia? Yung po yung, Yan, yung laman. Ito po yung paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Kayo, pag bumabatikos kayo, gusto nyo, kayo lang ang babatikos. Pagka iba, ayaw ninyong mabatikos. Talaga nga naman, Pero ito yung paliwanag niya. Pakinggan natin. Ilang reports. Maybe get your reaction and po your confirmation or your statement regarding that po. siguro bago sila magsalita kung mocking yung ginawa ko, panoorin nilang buo yung video. Kung paano ito nasabi, kung saan portion ito nasabi. At ang pinag-usapan lang dito ay huwag tayo mag-gaslight. Kasi kung meron talaga nangyari na hindi... Wag mag-gaslight! Nak ng teteng na yan. No? Yun naman ang totoong nangyari. Tapos dadaanin sa emosyon. Imbis tuloy na makakuha ng simpatya sa publiko, galit ng publiko ang inabot mo. Hindi maganda, huwag kang manisi ng iba. Oo. Ano yun? Opo. Bakit gaslighting, ma'am? Yung inyong nagamit na term? Okay, doon sa ating podcast, podcast ko na to, no? Hindi na to Yes. sa ng palasyo, linawin natin ito, Doon sa ating podcast kasi, pinag-usapan ako, diniscuss ko doon sa mga viewers na maraming issue na naganap sa Senado. Yung pagbibigay na ng protective custody, yung kanilang pag-allow na makalabas si Senator Bato, kasama si Senator Robin, bakit hinayaan ito? Samantalang nagbigay ng trust, no, pagtiwala ang NBI agent na okay, protective custody, pero kapag kailangan na,
kailangan kunin si Senator Bato, dapat hawak nyo. Kasi protected custody nga eh. So instead na ito ang mabanggit doon sa podium na yun ang hinihingi. Sa aking pagkakatingin, yun ang hinihingi ni Senator Pia, ni Senator Riza. Oh, totoo naman Hindi eh. ito na topic na nagsalita si Senator Pia. Instead, na Mahina lang umintindi talaga siguro. O pinairal niya lang ang emosyon niya. Pero mahirap namang sabing mahina umintindi. Abogada yan si Pia Cayetano. Pinagana niya lang ang emosyon niya. O kaya, naratibo nila yan para makuha yung simpatya ng publiko. Kaso lang backlash ang inabot nila. baling yung blame na hindi nyo kami kinakamusta doon sa minority. So sa mga ordinaryong tao na hindi na magiging mapanuri, ang awa ay mapupunta kay Pia, which is okay naman, wala naman tayo masasabi kung kaawaan siya ng taong bayan. Kung yun yung naramdaman niya. But the point is, nabaling yung blame doon sa minority na tila wala kayong ka-concern. Na hindi naman yun yung pinaka-focus na issue. Ang focus na issue is bakit nangyari yan sa Senado. And it should also be known na ito si Sergeant at Arms Aplaska, sinabi niya na bago siya mag-operate, sinabi niya mag-aaresto siya, bago siya mag-lock and load order, pinagpaalam niya to kay Senator Cayetano, Alan Cayetano. So kumbaga lahat ng pangyayaring doon, lumalabas, ayon kay Sergeant at Arms Aplaska, ay alam ni Senator Cayetano. So di ba dapat yun eh? Kasi sabi niya, meron isang live stream itong si kagabi lang po yata to, kahapon, si Senator Alan Cayetano, na we should be surrounded by people giving you the best information. Yun ang narinig ko eh. So, paano yan? Before that, masasabi ba niya na ang binigay sa kanya na impormasyon ni Aplaska ay best information para ma-allow yung ganung gulo? Diba? Kaya pinag-iisip ang tao, planado ba? Yun. Hindi. At maraming naniniwala na planado kaysa hindi. 'Di ba? At itong magkapatid po na ito mga tol, imbis na makakuha ng simpatya sa publiko ngayon, backlash talagang inaabot, especially itong leadership nitong si Alan Peter Cayetano. At oportunista din ito, no? Noon, nangangailangan ng simpatya talaga na pisikal ang nabubuhay pa na si Juan Ponce Enrile. Hindi ka mapagkakita. Kaya nung binanggit ito ni Cayetano, binanatan siya ni Katrina Ponce Enrile, ang anak ni Juan Ponce Enrile noong May 14. Kasi ayon dito kay Cayetano, napaka-plastic no? Alan JPE relationship. Na double hit ni ni Katrina Ponce Enrile itong magkapatid Binanatan si Cayetano una, Alan Peter, tapos binanatan din si Pia Cayetano. Ito kasi yung dahilan kung bakit niya binanatan itong si Alan Peter Cayetano. Sabi nitong si Cayetano, I call my titos, tito, but I call my blood uncles, uncle. But the only people I call uncle who aren't related to me are two people. And one of them is JPE because I grew up with him. Mukhang hindi po ito matanggap nito pong si Katrina Ponce Enrile kasi siya nakakakilala sa kanyang ama at sa mga nakakasama po nito. Kaya nagpahayag po si Katrina Ponce Enrile noong May 14, 9:22 in the evening sa wikang Ingles. Basahin po natin sa wikang Tagalog. At ito po, pahayag mula sa pamilya ng dating Senate President Juan Ponce Enrile. Napansin ng aming pamilya ang mga pahayag na kamakailan ay iniugnay kay Senate President Alan Peter Cayetano, kaugnay ng kanyang relasyon sa aming ama, ang dating Senate President na si Juan Ponce Enrile. Tunay na matagal nang magkakilala ang mga pamilyang Cayetano at Enrile sa loob ng maraming dekada at hindi namin itinatanggi ang kasaysayan at pagkakakilala na namagitan sa kanila. Subalit, eto na mga tol, tapul ka dito, Alan Peter Cayetano. Subalit, sinabi ito ng anak niya, ang tunay na ugnayan ay hindi nasusukat lamang sa mga salitang binibigkas sa publiko matapos pumanaw ang isang tao. Ouch! Sasabihan ka ngayon ng ganito, no? Alan Peter Cayetano, nasusukat ito sa presensya, katapatan at sa tahimik na pagpapakita ng paggalang sa isang nagdadalamhating pamilya sa panahon ng matinding pagdadalamhati. Sa mga necrological services na ginanap sa Senado,
at sa mga mahihirap na araw kasunod ng pagpanaw ng aming Ama, hindi namin maiwasang mapansin kung sino ang piniling dumalo at kung sino ang hindi. Dahil dito, ang mga kamakailang pampublikong pahayag ng pagiging malapit, bagamat aming kinikilala, ay hindi maiwasang magdulot sa aming pamilya ng kalungkutan at pagkadismaya. Dismayado sa iyo ang pamilya Enrile Alan Peter Cayetano. Ang pamana, mga sakripisyo at mga dekada ng paglilingkod ng aming Ama sa bayan ay hindi dapat binabalikan lamang kapag ito ay maginhawa, kapaki-pakinabang sa politika o may pakinabang sa publiko. Nararapat sa kanya ang katapatan nung siya'y nabubuhay, dignidad sa kanyang pagpanaw at kapayapaan sa kanyang alaala. Sa kabila ng aming personal na damdamin, patuloy naming pinangahawakan ang pagpapahalaga ng pagkamahinahon at pagpipigil na taglay mismo ng aming Ama sa kanyang mahabang buhay publiko. Dalangin namin na ang lahat ng babanggit sa kanyang pangalan ay gawin ito ng may katapatan. Ulitin ko dalangin nila na ang lahat ng babanggit sa pangalan ng kanilang Ama ay gawin ito ng may katapatan. Alan Peter Cayetano, no? Ewan ko kung anong mararamdaman mo kung talagang may damdamin ka sa sinasabi ngayon ng anak ni Juan Ponce Enrile. Pagiging pare-pareho sa paninindigan at tunay na paggalang. Ano? Kakahiya, di ba mga tol? Pinagmamalaki mo, kinikilala mong uncle, pero sa panahon ng pagdadalamhati ng pamilya, di ka naman pala nagpapakita, di ka nagpaparamdam. O ganyan po itong si Alan Peter Cayetano, na ngayon, pilit niyang binubuo ang kanyang imahe sa harapan ng publiko na sirang-sira na talaga. Nag-a-agree ba kayo mga tol? Matanong ko lang kayo ulit. Type 1 ulit, kung ito pong si Alan Peter Cayetano, sirang-sira na talaga ang imahe sa publiko. Kung kayo na may naniniwala na buo pa ang imahe niya sa publiko, type 2. Uulitin ko po Type 1, kung sirang-sira na talaga ang imahe nito sa publiko, si Alan Peter Cayetano. Type 2, kung ito po'y buo pa ang imahe sa publiko. I-chat nyo po dyan sa chat area at makita lamang natin kung gaano karami, ang dami ang naniniwala na ito pong si Alan Peter Cayetano, sirang-sira na talaga ang imahe sa publiko. Ngayon, ginagamit pa ang mga kabataan sa pamamagitan ng Pokemon, no? Para manlinlang. Kahit anong gamit mo ng mga props diyan, Alan Peter Cayetano, hindi na naniniwala sa iyo ang tao. Sabi nga ni Ronald Llamas, lagi ka nagla-live selling pero wala namang bumibili. Wala na kasing naniniwala sa iyo maliban sa mga DDS. Tingnan mo, 4,000, umabot ng 5,000 ang nanonood sa atin kani-kanina lamang. At ang mga nagko-comment ngayon, puro one. Iilan lamang, baka wala pang 10 ang nakita kong 2. Grabe, ang dami-daming naniniwala na wala ka na talagang reputasyon na maganda sa harapan ng publiko, Alan Peter Cayetano. And worse, ito pa ang pinakamalupit dito mga tol, yung mismong alma mater mo, ang student council nito. Ito ngayon ang sinabi nila sa iyo. Sige, medyo habaan po natin itong ating live streaming at ipatranslate po natin kay ChatGPT. Ito pong mga sinabi po ng alumni o council nitong Ateneo. Sa Ateneo, graduate yata itong si Alan Peter Cayetano Ateneo Law School, Student Council. Student Council po ito. Mga bagong henerasyon ng abogado kung saan graduate itong si Alan Peter Cayetano. At ito po yung kanilang sinabi. Sandali lamang. Ipaulit natin translate in Tagalog. Kasi pag binasa natin sa wikang Ingles, mag-aalisan ng kalahati ng manonood natin Kaya patagalog natin para mas maunawaan po ng mga manonood po natin. Ito na po Laban sa kawalang pananagutan at institusyonal na kaduwagan, pahayag ng Ateneo Law School Student Council hinggil sa pagkakanlong ng Senado ng Pilipinas sa pag-iwas sa pananagutan. Bakit hindi kami maaaring manahimik? Alan Peter Cayetano, dito ka graduate. Ang mga mag-aaral ng batas ay hindi mga tagamasid lamang. Kami ay sinanay upang maunawaan kung ano ang nakataya kapag ang mga legal na proseso ay nilalampasan. Kapag ang mga pamantayang konstitusyonal ay binabaluktot upang protektahan ang makapangyarihan.
At kapag ang mga institusyong dapat nagtataguyod ng panuntunan ng batas ay nagiging kasangkapan sa pagkasira nito. Itinuro ng aming edukasyong legal na tawagin ang mga bagay sa kanilang tamang pangalan. At ang nangyari sa Senado ng Pilipinas ngayon ay may tamang tawag, kawalang pananagutan, impunity. Nakakahiya. Biruin mo, alma mater mo, mga schoolmate mo itong nagsasalita. Tapos ganito, ang paniniwala, walang pananagutan, merong impunity, at ito ay tahimik at sinasadyang binubuo ng mismong institusyong inatasan ng konstitusyon na pigilan ito. Matagal nang ipinagmalaki ng Ateneo Law School ang paghubog ng mga abogado na hindi lamang bihasa sa batas, kundi may dalang matibay na paninindigan sa tunay na layunin ng batas. Ang proteksyon sa mahihina, pagpigil sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pagtatanggol sa dignidad ng tao. Dahil mismo sa mga kadahilanang ito, hindi maaaring manahimik ang Ateneo Law School Student Council. Batid namin na ang mga pahayag na tulad nito ay madalas ituring na pampolitika. Ngunit nais naming maging malinaw, ang pahayag na ito ay hindi makapartisan. Hindi kami nagsasalita para sa anumang paksyong pampolitika at wala kaming katapatan sa sinumang kandidato o koalisyon. Ang aming pinaglalaban dito ay isang prinsipyong higit na mahalaga kaysa politika. Ang tanong sa harap natin ay kung sino ang nasa kapangyarihan. Kundi kung ang sino mang nasa kapangyarihan ay nananatiling may pananagutan sa batas. Ang tanong na ito ay mahalaga sa bawat Pilipino at lalo itong mahalaga sa amin bilang mga naghahangad maging abogado na nanumpa sa konstitusyon at katarungan. Ikalawa, ang pag-iwas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pananagutan sa ICC. Pinagtitibay ng Student Council ang isang pangunahing prinsipyo ng konstitusyonal na demokrasya. Ang pananagutan ay hindi maaaring maging opsyonal para sa mga opisyal ng pamahalaan. Ituloy po natin ang pagbasa, mga tol. Ang pampublikong tungkulin ay isang pampublikong tiwala. Ang mga may hawak ng kapangyarihan ng Estado ay nakatali rin sa batas. Ang mga pagtatangkang umiwas sa lehitimong legal na pananagutan, ang mga prosesong ito ay sumisira sa tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon at sa prinsipyo ng pantay na pananagutan. Tila may pagkahilig si Senator De La Rosa na ilagay ang hustisya sa sarili niyang mga kamay. Mismo ang ICC Pre-Trial Chamber ang nagsabi na inilabas ang warrant of arrest dahil nakita ng korte na walang makatwirang batayan upang maniwalang kusa siyang makikipagtulungan sa mga paglilitis. Binanggit ng chamber, bukod sa iba pa, ang kanyang mga pampublikong pahayag na nagbabanta sa mga investigador ng ICC at ang pagtawag sa mga nakikipagtulungang saksi bilang mga traidor bilang bahagi ng naging batayan sa konklusyong ito. Ang ganitong mga konklusyon ay lubhang nakakabahala kapag ang mga pampublikong opisyal ay binabaliwala, tinatakot o iniiwasan ang legal na pagsusuri. Nagpapadala sila ng mapanganib na mensahe na iba ang pagpapatupad ng pananagutan para sa makapangyarihan. Ang mga alegasyong nasa harap ng International Criminal Court ay hindi pangkaraniwang kasong kriminal. Natagpuan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang makatwirang batayan upang paniwalaang si Senador De La Rosa na umano'y kumikilos bilang hindi direktang katuwang sa krimen ay may pananagutan sa krimen laban sa sangkatauhan na pagpatay. Tinukoy sa warrant ang hindi bababa sa 32 biktima na napatay mula Hulyo 2016 hanggang Abril 2018. Alinsunod sa inilalarawan ng chamber bilang isang magkasanib na plano na may kinalaman sa pagkontrol sa isang istruktura ng kapangyarihan upang pangunahan at mapadali ang sistematikong pagpatay sa ilalim ng mga anyo ng mga anti-drug operation. Upang maging malinaw, hindi namin ipinagpapalagay ang pagkakasala. Ang pagdetermina ng pananagutang kriminal ay nakasalalay sa korte at napapailalim sa due process. Ngunit tiyak din na dahil ang mga krimen laban sa sangkatauhan ay kabilang sa pinakamabigat na paglabag na kinikilala sa ilalim ng internasyonal na batas,
kinakailangan nito ang pagpapasakop sa panuntunan ng batas, hindi pag-iwas, hindi pananakot sa mga saksi, hindi mga pamamaraang idinisenyo upang hadlangan ang pagpapatupad ng hustisya. Ang mga mekanismo ng pananagutan ay umiiral mismo dahil ang mga alegasyon ng malulubhang paglabag sa karapatang pantao ay hindi maaaring iwan sa pagpapasya o konsesya ng inaakusahan. Bilang mga mag-aaral ng batas, naniniwala kami na walang pampublikong opisyal ang lampas sa pagsusuri at pananagutan. Sa mga kasong may kinalaman sa pinakamabigat na alegasyon, ang pananagutan ay hindi usapin ng kaginawaang pampolitika, kundi isang legal, moral at demokratikong pangangailangan. Pasensya na, medyo hindi ko kagad naisip na ipatagalog eh. Ang mga institusyong inatasang magtaguyod ng panuntunan ng batas ay hindi dapat maging panggalang o pananggalang laban sa pananagutan, kundi mga kasangkapang magtitiyak na ang batas ay iginagalang at hinahayaang manaig. Ituloy ko po ang pagbasa. Inuulit po natin, ito po ay mga estudyante ng College of Law sa Ateneo kung saan galing mismo, graduate mismo, itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Mukhang ikinakahiya na po talaga mismo ng kanyang mga kawangis diyan sa Ateneo. Ikatlo, ginagamit ang kapangyarihang institusyonal ng Senado bilang panangga. Ang Senado ng Pilipinas ay hindi itinayo upang maging santuaryo. Ito ay nilikha bilang kapulungan na magsisilbing panimbang laban sa labis na kapangyarihan ng ehekutibo. Isang lunsaran ng deliberatibong demokrasya at tagapangalaga ng kapakanan ng publiko. Ngunit kapag ibinaling ng Senado ang bigat ng kapangyarihang institusyonal nito, hindi laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan, kundi papaloob upang protektahan ng makapangyarihan, hindi lamang ito nabibigo sa tungkulin nito, nagiging ito mismo ang bagay na dapat sana nitong pigilan. Tanong lang mga tol, binigo ba nitong si Senador Alan Peter Cayetano ang publiko nang siya'y mamuno bilang Senate President at protektahan si Senador Bato de la Rosa? Type 1 ulit tayo mga tol. Gusto ko lang marinig ang inyong mga komento o opinion o saloobin. Kung naniniwala kayo na binigo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ekspektasyon ng publiko, i-comment nyo lamang po dyan 1. Kung hindi naman, mag-comment po kayo ng 2. Tuloy ko po ang binabasa natin. Tinitiyak ng paghihiwalay ng mga kapangyarihan or separation of powers na ang bawat sangay ng pamahalaan ay maaaring gumanap ng walang mapilit na pakikialam mula sa iba. Ngunit ang paghihiwalay ng kapangyarihan ay hindi lisensya. Tingnan nyo, ang daming naniniwala na talagang binigo nitong si Alan Peter Cayetano ang publiko. Balik tayo dito sa binabasa ko. Ngunit ang paghihiwalay ng kapangyarihan ay hindi lisensya para sa alinmang sangay na maging batas para sa sarili nito. Hindi nito binibigyang katwiran ang lehislatibong kapulungan na protektahan ang sarili nitong kasapi mula sa pananagutan kaugnay ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Sa paggawa nito, hindi pinagtatanggol ng Senado ang kalayaang institusyonal nito. Inaabuso nito ito. Inaabuso. Naniniwala ba kayo mga tol? Inaabuso? Ang pribilehiyo ng kapulungan laban sa pag-aresto ay hindi kailanman nilayon upang lumikha ng pader na maaaring pagtaguan ng isang kasapi mula sa pananagutan sa mabibigat na krimen. Ito ay nilayon upang matiyak ng representasyon at masiguro na ang tinig ng mamamayan ay hindi mapapatahimik. Hindi ito nilikha upang gawing hindi mapasok na tanggulan ang Senado laban sa batas mismo. Nasaksihan namin ang pagpili ng Senado sa katapatang pampolitika kaysa integridad ng institusyon. At nakikita namin itong ginagawa ng lantaran. Ang kakapal na mukha nyo. Hindi kasama sa... Binabasa ko yun mga tol. Side comment lang yun yung ang kakapal na mga mukha ng Tracy Judas. Tila walang pag-aatubili. Ang mga senador ay hindi tagapagtanggol ng kanilang mga kasamahan. Sila ay mga katiwala ng sambayanang Pilipino. Kapag nakalimutan nila iyon,
Hindi lamang nila nilalagay sa kahihiyan ang kanilang sarili, sinisira nila ang institusyong kanilang inihalal upang paglingkuran. Kapag ang isang institusyong nilikha upang protektahan ang kapakanan ng publiko ay naging kanlungan ng mga humaharap sa pananagutan para sa mabibigat na pang-aabuso, ipinagkakanulo nito ang mismong layunin kung bakit ito itinatag. Ang kredibilidad ng Senado bilang demokratikong institusyon ay nakasalalay sa kahandaan nitong ilagay ang prinsipyo higit sa pagkakaisa o pakikisama. Kaya kayong 13 Judas, mag-isip-isip kayo ha, galit na ang tao ngayon. Tuloy po natin ang binabasa po natin. Ang mga senador na pinoprotektahan ng kanilang mga kasamahan mula sa pananagutan sa ngalan ng dangal ng institusyon ay hindi ipinagtatanggol ang Senado. Binabawasan nila ang mismong mga prinsipyong kinatatayuan ng institusyon. Ayon pa dito, ang normalisasyon ng kawalang pananagutan ay hindi nangyayari sa magdamag. Unti-unti itong nangyayari sa mga pasyang tulad nito. Kapag nananahimik ang mga institusyong dapat magsalita, kapag ang mga dapat kumilos ay sa halip humahadlang, at kapag ang pagprotekta sa kapangyarihan ay itinataas higit sa pagprotekta sa prinsipyo. Hindi naging mabait ang kasaysayan sa mga pamahalaan at lehislatura na tumahak sa landas na ito. Ang paghina ng pamamahalang konstitusyonal ay hindi bunga ng isang mapaminsalang dagok, kundi ng tahimik na pag-ipon ng mga kompromiso na bawat isa ay unti-unting sumisira sa paniniwala ng publiko na ang batas ay pantay na umiiral para sa lahat. Ika-4, ito na yung patungkol mismo sa ka-alma mater nila, na si Alan Peter Cayetano. Tungkol kay Senador Alan Peter Cayetano. Kung di ka na nga kinilalang bilang Senate President, tinawag ka na lang na senador. Tungkol kay Senador Alan Peter Cayetano at sa pananagutan ng mga alumni ng ALS. Malaki ang inaasahan ng Ateneo Law Student Council sa Senado. Ngunit higit naming inaasahan ang mga taong dala ang pangalang Ateneo saan man sila magpunta. Parang itinatakwil na si Alan Peter Cayetano no? Ang mga kilos ng mga dumaan sa aming paaralan ay may malaking bigat sapagkat ang edukasyong legal ay likas na hindi maihiwalay sa pampublikong pananagutan. Inaasahan sa mga alumni ng Ateneo na katawanin ang pangunahing pagpapahalaga ng katarungan, integridad at matatag na katapatan sa konstitusyon. Kapag ang aming mga alumni ay nagsisilbi sa pampublikong tungkulin, ang kanilang asal ay hindi maiiwasang sumasalamin sa mga pagpapahalagang ipinagmamalaki ng kanilang alma mater. Dahil dito, kapag ang mga abogadong Atenista ay tila ipinagtatanggol ang kawalang pananagutan o pinahihina ang mahalagang mekanismo ng pananagutan, nararapat lamang na ipahayag ng komunidad ng Ateneo ang aming pagkadismaya. Naririnig mo ba yan? Alan Peter Cayetano, dismayado sa iyo ang mga nag-aaral ngayon ng abogasya diyan sa Ateneo Law School. Sa ganitong pananaw, naniniwala ang Ateneo Law Student Council na nagkulang si Senador Alan Cayetano sa pamumunong etikal na inaasahan sa kanya bilang isang Atenista. Ang kanyang mga ginawa ay nagdudulot ng pagkadismaya sa mga estudyanteng tumitingala sa mga alumni ng institusyong ito bilang huwaran ng pamumunong may prinsipyo. Higit pa rito, ang kanyang umano'y pagpanig sa kawalang pananagutan ay taliwas sa mga pagpapahalagang iningatan o inagtian. Tama ba yun, ignatian? Nawala ako dito sa binabasa ko. Ignatian. No? Iningatan siguro ito, mga tol. Pagpapahalagang iningatan na itinuro sa amin ng panapahalagahan. Walang pagpapakita ng birtud na lux in domino kapag ang isang Atenistang senador ay nagkukubli sa kadiliman. Tuloy po natin ang pagbasa. Ayan malapit na tayo matapos sa pagbasa. Walang pagsasabuhay ng adhikaing person for others kapag ang isang Atenistang senador ay tila iniisip lamang ang sarili at ang kanyang mga kaalyadong pampolitika. Grabe tong mga nababasa natin, mga tol.
talagang in your face po ito, sampal na sampal kay Alan Peter Cayetano. At walang pagpapakita ng halaga ng magis kapag ang isang Atenistang senador ay gumagawa ng kulang na inaasahan ng bayan sa kanya. Ikalima, eto na, panawagan sa pagkilos. Kaya naman, nananawagan ng Ateneo Law School Student Council na mga sumusunod. Nananawagan sila kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itigil ang kanyang pag-iwas sa mga pandaigdigang prosesong legal at lubusang magpasakop sa mga lehitimong mekanismong itinakda upang tugunan ang mga alegasyon laban sa kanya. Nananawagan sila sa Senado ng Pilipinas na igalang ang mandato nito sa ilalim ng konstitusyon, labanan ng tukso ng pagkakaisang institusyonal kapalit ng integridad ng institusyon at tumangging maging kanlungan laban sa pananagutan. Nananawagan sila sa lahat ng ALS alumni na nasa pampublikong buhay na alalahanin kung ano ang layunin ng kanilang paghubog dito. Hindi lamang maging mahusay na abogado, kundi mga abogadong may prinsipyo, mga persons for others sa tunay na kahulugan, mga taong inuuna ang konsensya higit sa kaginhawaan at ang konstitusyon higit sa katapatang pampolitika. At panghuli, nananawagan sila kay Senate President, itinawag naman pala, Alan Peter Cayetano, isang alumnus na pagnilayan kung ang mga asal at kilos na kasalukuyang ipinagtatanggol sa Senado ay tunay na naaayon sa mga prinsipyong kinakatawan ng Ateneo Law, katotohanan or veritas, integridad or integritas, at katarungan or hustisya. Ang panuntunan ng batas o rule of law ay hindi kusang umiiral sa sarili nito. Nakasalalay ito sa mga institusyong seryosong isinasabuhay ito sa mga abogadong namumuhay ayon dito at sa mga komunidad na humihingi nito. Bahagi ang Ateneo Law School Council, Student Council, sa tanikalang ito ng pananagutan. Hindi kami inosente sa mga limitasyon ng isang pahayag mula sa mga estudyante. Ngunit malinaw rin sa amin ang halaga ng pananahimik. Ang hindi pagsasalita sa panahong tulad nito ay isang pagpili at hindi ito ang pagpiling handa naming gawin. Kami ay mga Atenista. Kami ay mga naghahangad maging abogado. Kami ang tagapagmana ng isang tradisyong matagal nang naninindigan. Kung minsan ay hindi maginhawa. Kung minsan ay may kapalit na ang batas ay hindi mungkahi lamang. Umiiral ito para sa lahat. Dapat itong umiiral para sa lahat. O hindi ito umiiral para kanino man. Yan po ang panulat ng Ateneo Law School Student Council. At sana mapakinggan mo yan, Alan Peter Cayetano. Ano ang opinion nyo, mga tol? Paki-comment lamang dyan. Lagi nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.